Ano nga bang dapat gawin kung sakaling nakakakuha ng error na katulad nito? Sorry, your application cannot be processed because you still have a pending application dito sa pagkuha ng SSS number online. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito sa website ng SSS, that's sss.gov.ph, pwede nang mag-apply ng SSS number online. Para ito sa mga gusto magkaroon ng trabaho o part ito ng mga requirements ninyo, let's say OFW, self-employed o iba pa. Dito, i-click lang ang start at hihingan kayo ng mga information. Wala mo ng valid ID for this case kasi ang kailangan natin ay makuha yung link na katulad nito. At kapag kinlik natin yan, dapat mag-proceed na tayo sa application natin para makakuha ng SSS number eventually. Yun nga lang, sa pag-fill up nito, pwede makakuha ng error message na katulad nito. Pag ganyan, pwede nyo lang ulitin. I-check nyo lang yung sa verify CAPTCHA and then i-certify yung mga information. Dapat tama. Especially yung first name, may pagkakataon kasi na napagpapalit yung last name at first name. Dapat andito yung pangalan nyo, yung apelido yung nasa unahan, yung sa last name, and then yung middle name na rin. I-click lang ang submit at kung sakaling hindi nagpo-proceed, pwede kayong gumamit ng ibang email address. Pwede kayong gumawa ng panibago o di naman kaya hintayin nyo lang hanggang sa mag-submit. By the way, kung sakaling nag-apply na pala kayo dati ng SSS number at wala pang 5 calendar days simula nung nag-apply kayo, i-check nyo na lang yung email ninyo. Baka kasi pwede pa pala yung link na yon. Pero kung sakaling lagpas na ng 5 calendar days, halimbawa kinlik natin katulad nito, may nakalagay na link is invalid. Ibig sabihin yan, ulitin nyo yung buong proseso, kailangan nyo ulit mag-submit ng last name, first name, middle name, o kailangan kumpletuhin yung step 1 sa pag-register ng SSS number. Pero pag alam nyo na lagpas na pala ng 5 days, pero nakakuha pa rin kayo ng error message, ulitin nyo lang ulit. Ganun yung ginawa ko, and then eventually tinanggap na siya ng system, kinlik ko lang i-submit, at nakakuha tayo ng panibagong email kahit parehong email address yung ginamit ko. Again, meron kayong dalawang option. Either maghintay kayo hanggang sa mawala yung error at i-click yung submit, or gumamit kayo ng ibang email address na active pa din kasi kailangan nyo yung i-open para ma-access yung link sa pag-register sa SSS number. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!